Isa ito sa mga pinakasikat na horror games sa Roblox ngayon, kung saan kailangan mong magbenta ng shawarma habang sinusubukang makasurvive sa mga misteryosong anomalies. Pero saan nga ba talaga nanggaling tong mga ulagang to? Kaya sa videong ito, aalamin natin ang totoong kwento sa likod ng shawarma kiosk. Sino ba ang mga anomalies at ano ba ang kahulugan ng mga endings nito? Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Lahat ay nagsimula ng 10:00 ng gabi, unang araw ng player sa trabaho. Pagpasok niya sa kiosk, maririnig agad ang isang voice-over na nagsisilbing gabay niya. Tinatawag itong the narrator, pero sa dulo ay may madugo pala itong balak. Sa loob, may mga nakapaskil na rules sa dingding, mga patakaran na kailangang sundin bilang empleyado. Simple lang ang task ng player, mag-serve ng masarap na shawarma sa mga gutom na customer na may cheese, salad, garlic sauce at marami pa. Ngunit ang nagpapahirap sa kanya ay ang pagsala at ang pagtingin sa CCTV ng mga kakaibang individual o mga skinwalker na nagpapanggap bilang mga tao na bawal pagserban at kailangan pagsaraduhan agad, na nagdudulot ng kanilang mga pagkagalit. Ang ilan sa mga individual ay mahirap makita ang kaibahan sa mga normal na tao, tulad na lamang ng kanilang puting mga mata at kakaibang pananalita. Mayroon din namang sobrang halata, tulad ng mga nag-aalok na pakainin ka ng booger o alam mo na, at nagsuot ng costume ni Santa Claus. Meron ding mga weird na rules, tulad ng pagbibigay sa nakasmile na lalaki ng isang lata ng soda at may iaabot siyang envelope na bawal buksan. At tuwing Biyernes saktong 2:00 ng madaling araw, may dumadating na inspektor na sinisigurado na wala kang napagbentahan na nilalang na hindi tao. Kailangan din lumabas ng player kapag may nangyayaring kakaiba sa paligid, tulad ng sunog at kung ano-ano pa. At kapag may nalabag sa rules ng kiosk, may tumutubo na mushroom na tila isang tao. Kilala sa pangalang Mushroom Man, isang 6 foot tall na nilalang. Binibigyan lamang siya nito ng 5 pagkakamali at kapag naubos iyon, alam na niya kung ano ang susunod. Ang mga nangyayari ay hindi normal para sa isang kiosk kahit pa sa pagsapit ng hating gabi. At siguradong may malalim na misteryo tungkol dito. Bakit ba hindi na lamang umalis ang player sa lugar? Ayon sa internet, ang shawarma kiosk ay hindi talaga nasa mundo natin kundi sa isang liminal space, isang lugar na tila ginawa upang pahirapan ang mga service workers tulad ng player. Iisipin mo na lang na para kang nagtungo sa Biringan City. Isa sa mga nagpapatunay sa teoryang ito ay ang hindi pagsikat ng araw kahit matapos mo ang shift mo, laging madilim at gabi. Maraming na ding night shift workers ng kiosk tulad ng player ang hindi na muling nakabalik sa kanilang mga tahanan. Pinaniniwalaan na ang mga bangkay ng mga dating workers ang ginagamit na meat sa shawarma. Kapansin-pansin din ang karne na nakadisplay na tila hindi nauubos kahit ilang beses itong hinihiwa ng player, na minsan ay naghahalinghing o gumagalaw pa. Isang malakas na ebidensya na may mali nga sa karneng ito na maaaring may kinalaman sa pagkawala ng mga tao sa lugar. Isa sa mga pinaka-pinaniniwalaang teorya ay ang shawarma kiosk ang nagsisilbing gateway sa mundo nating mga tao at sa mundo ng mga supernatural at ng mga yumao. Tuwing pagsapit ng hating gabi, dito nagsisimulang magbukas ang kanilang portal upang subukang makapasok sa mundo natin. Malas lang ng player kasi siya ang night shift worker dito. Dahil doon, siya ang nagsisilbing border control dito. Kaya ganoon na lamang kahigpit ang management sa mga rules ng kiosk. Pagdating sa kanya, nasa player ang responsibilidad upang hindi sila makapasok at makapaghasik ng lagim. Kaya ginagawa ng player ang lahat upang wala ni isa ang makalusot. Kaya ang mga skinwalker, multo at iba pang nilalang na hindi tao ay sinusubukang lokohin, lituhin at takutin ang player upang makalusot at makapasok sa mundo ng mga tao. Sa sobrang tuso nila, may ilan pa ring nagagawang makalusot at makapasok, at ang kaparusahan dito ay ang pagkuha sa kaluluwa ng player. Ang mga anomalies at skinwalkers ay may iba't ibang uri at pag-uugali.
May madaling mahuli at mayroon ding hindi. Ang ilan sa mga ito ay madaling mahuli dahil sa kanilang pisikal na deformities sa katawan, tulad ni Headless Man na tila kinulang sa pag-transform para maging isang ganap na tao. Si Thief of Faces na halatang nakamaskara lamang gamit ang totoong balat ng tao. May lalaking mahaba ang leeg na tila nagkamali ng tansya ang skinwalker sa kanyang anyo. Mayroon ding shifter na nagmalfunction kung saan tuluyan nitong nawala ang kanyang mukha. Meron ding may maikling kamay na tila hindi nakakuha ng sapat na nutrisyon. At ang twins na nabaliktad-baliktad pa ang mga leeg na akala mo ay si Sadako. Ngunit may mga iba naman na kakaiba ang transformation na parang hindi man lang nila sinubukang mag-anyong normal na tao, tulad ng zombie na napakalaki at tila ang layunin lamang ay manakot. Ang kilalang si Michael Myers na halatang ginaya lamang mula sa napanood sa TV at pati ang pagkilos. Si Dracula na nagsusamo ng mga paniki upang atakihin ka. Ang alien na hindi maintindihan ng sinasabi at tila may hawak pang kakaibang baril. Meron ding nakakatakot na deer na may katawang pang bodybuilder. May observer din, isang matandang butot balat na nag-cause pa ng unting blackout. At ang malahalimaw na Wendigo na biglang nawawala at aatake ng biglaan sa loob ng iyong stall. Meron ding mga nilalang na sa kamera mo lamang makikita at nagpapakita. Marahil ay mahiyain sila sa personal. Una dito ang dancer na akala mo'y wala ng bukas kung sumayaw. Ang screamer na akala mo'y nagse-celebrate ng bagong taon kung makasigaw. Mayroon ding mga kadobol ng mga customer mo na tila ginagaya ang kanilang itsura at galaw, ang nawawalang tao na nakikita mo sa personal pero hindi lumalabas sa monitor, at ang goblin na tahimik na nakasakay sa likod ng iyong customer. Mayroon ding mga normal na tao pero weirdo lang ang mga kinikilos. Una dito ang karate man na tila nawala na sa sarili at kung saan-saan na naghahamon. Isang matandang ulyanin na pati ang lengguwahe ay tila nakalimutan na rin. Ang aroganting lalaki na minamaliit ang player pero pangit naman. Ang drunk man na sa sobrang kalasingan ay nakalimutang magdala ng pera. Meron ding babaeng may dalang pusa na tila ipinapakita at ipinagyayabang pa ito. At ang dancing lady na tila kakainom lang ng kape sa sobrang likot. Mayroon ding mga anomaly events na walang kinalaman ang mga customer, tulad na lang ng paggalaw at pagsasalita ng shawarma meat na tila may buhay ito. Ang misteryosong palabas mula sa TV, ang goblin na nagmamasid sa'yo, laging nakasunod at minsan ay bigla ka pang ginugulat, at marami pang iba. Mayroon ding mga phone numbers na pwede mong matawagan tulad ng 911 kung saan may darating na pulis at magagalit ito sa'yo dahil sinasayang mo lang daw ang kanyang oras. Isang pangyayaring nagpapakita na ikaw lamang ang nakakakita ng mga anomalies. At ang pagtawag sa numerong 666 kung saan makakarinig ka ng boses na tila nagmumula sa mismong impyerno. Ang larong ito ay may 7 endings na pwede mong makuha base sa mga ginawa mo at sa swerte. Una, ang good ending kung saan nasunod mo ang lahat ng patakaran at wala kang nagawang mali. In short, nakauwi ka ng buhay. Pangalawa, ang unstable ending kung saan may iilang anomalies ang nakalusot sa'yo at napagbentahan mo pero hindi ito sapat upang kunin nila ang kaluluwa mo. Pangatlo, ang envelope ending kung saan binuksan mo ang ibinigay ng smiling man sa'yo na posibleng imbitasyon sa kanilang mundo. Pang-apat, ang inspector ending kung saan may nakitang non-compliant o paglabag sa rules ng kiosk ang inspector. At bilang parusa, tulad ng nangyari sa mga dating workers, ikaw ang gigilingin at gagawing shawarma meat upang ibenta din sa mga tao. Ang panglimang ending naman kung saan bago pa man dumating ang inspector ay nakagawa ka na ng 5 pagkakamali at bilang parusa kukunin nito ang kaluluwa mo at dadalhin sa impyerno na posibleng mas malala pa kaysa sa paggiling sa'yo. Pang-anim, ang safe narrator ending kung saan hindi ka nagpalinlang sa mga pang-uuto sa iyo ng narrator. Lumabas ka at pinatay ang apoy sa basurahan. At ang huli, ang fire narrator ending kung saan nagpalinlang ka sa narrator. Akala mo ay ligtas ka sa loob ng kiosk ngunit nasunog ito at nadamay ka. Kung tatanungin kita,
Sino sa mga anomalies ang sa tingin mo ang pinaka nakakatakot? At ang bonus ending kung saan may babaeng naka-raincoat na lumalabas lamang tuwing umuulan at kapag sinerban mo siya, mapupunta ka sa dagat kung saan kakainin ka ng pating. At kung nagustuhan mo ang videong ito, make sure to leave a like and subscribe.